Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po, no? Bistado po ngayon, di ba? Itong troll farm po ng mga Duterte. Okay, hello po kay Sara Balyesa, maraming salamat. Kay Fernando Cason, maraming salamat, no? Kaya ito, nabalita ito kanina lang. Kasi para sa akin, no, napaka-coincidence naman na ganun yung nangyari. Di ba? Pero ang malinaw dito, may kumukumpas dito sa mga to. Okay, so sabi dito, inside the 12-hour Facebook blitz that framed Duterte's ICC arrest as kidnapping. Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Nung hinuli po si Digong, ang narrative kagad ng mga DDS, kinidnap si Duterte. At yan po ay umabot hanggang hanggang ICC. Nung sinabi nga po ni Digong, nung sinabi nga po ni Medialdea, sabi ni Medialdea, si Duterte daw po ay kinidnap sa Pilipinas. Oh. So, alam niyo, napaka-bullshit no. Kasi kung kinidnap si Duterte sa Pilipinas, ano yun? Kasama ka bang nakidnap? Kasi nasa Netherlands ka rin eh. Kasama ka sa aeroplano eh. Ano po kay DJ Byron, maraming salamat, no? Di ba? So ngayon ito actually yung point na yun, mga kababayan, no? Yung what they call this, yung kidnap narrative po, hindi po kumapit. Buti na lang hindi kumapit. Buti na lang hindi kumapit. At ibig sabihin nun, matatalino na po ang mga Pilipino. Hindi po naniniwala sa katangahan ng mga DDS, di ba? So sabi dito pero ang point dito, no, ito po ay pinagkalat po ng mga troll farm. Sabi dito hours before former President Rodrigo Duterte's family and lawyers publicly claimed his arrest a kidnapping, around 200 seemingly unconnected Facebook accounts and pages had already posted identical texts that accused law enforcers of abducting Duterte to the International Criminal Court. 200. So, 200 lang po yung nakita. So, paano pa hindi nakita? Di ba? Sabi dito, monitoring detected at least 200 different Facebook accounts and pages that public posted an identical message that frames any potential arrest of Duterte, specifically by law enforcers acting on the arrest warrant of the ICC as kidnapping and illegal detention. Okay, so sabi dito, the coordinated message blitz bears signs of what disinformation researchers call copy pasta. Identical text copied and posted across the internet by individuals usually at the same time. So ang point dito, mga kababayan, no, base po sa mga IT expert, ang tawag nga nila dito is copy pasta. So, para ba sa inyo? Di ba? Para ba sa inyo? Ito ba ay basbas ng troll farm po ng mga Duterte? Tandaan natin, mga kababayan, Tandaan natin, na yung troll farm po ng mga Duterte, established na po yan noong 2017 pa lang. Diba? Actually, may mga nakita ko mga comment dyan po sa mga videos natin na sinasabi na medyo nag-improve nga yung PCO pero hindi pa rin kayang labanan yung fake news ng mga DDS. Actually, intindihin po natin, yung PCO po, mga kababayan, nagsisimula pa lang po mag-establish ngayon. 3 taon po nasayang ang oras ng PCO. Diba? From Trixie Cruz Angeles, from Jerapil, diba? Tapos si Emerald pa, nandyan, diba? 3 taon po nasayang ang oras ng PCO. At ngayon lang po sila nag-establish. So isipin nyo lang, kung kukumpara po natin ito sa 2017 na machinery ng troll farm ng mga DDS, talagang mahirap. At malamang talo tayo dito. 'Di ba? Ang Duterte troll farm machineries 2017 pa lang po. Magsisimula na. Tayo ngayon pa lang. Kaya Attorney Claire. So, napaka fair ba na sabihin natin na kaya natin na makapagbanggaan ng ganun lang? Hindi. At ito po ang ebidensya po talaga na meron talagang troll farm. Isipin nyo nung sinabing kidnapping, lahat talaga, nag-narrative, kidnapping. O di ba tama, DJ Byron, ikaw nakausap mo si Attorney Claire. O malaman na pag-usapan nyo rin yan. O sasabi dito. So ito, mga kababayan po, ito po yung mga yung copy pasta. Ang dami nito. O di ba?
And actually, meron pa yun dito. Ito to. Okay. Kidnapping claim echoed by Duterte family. The kidnapping narrative is dominated. Facebook soon as appeared in official statement from Duterte family and legal team. Di ba? So, malinaw dito mga kababayan na may kumukumpas. May kumukumpas po sa mga Duterte trolls. And then, ito pa. Ito yung mga ano. Ito pala. Laki-lakihan natin Ito pa yung mga example ng mga copy pasta. Actually, madami yan. Tingnan nyo. Puro kidnapping to. Kidnapping. Puro kidnapping nakalagay dito, Yan, copy pasta nga talaga, copy pasta nga mga kababayan. Parehas na parehas. Parehas na parehas po yung message. Nakita nyo ba yung message? Sana ba ito? Wala na bang lalaki to? Sana ba yun? Philippines is not an ICC member. Philippines is not an ICC member. Philippines is not, ang dami, Philippines is not an ICC member. Pare-parehas Pare-parehas. Di ba? So, ang tanong dito, ano ba to? Funded pa rin ba to? So, saan galing yung pera? Di ba? Meaning, alam talaga ng Duterte ang whereabouts ni Michael Yang. Di ba? Takeru, totoo ba na malala na si Digong? Hindi ko alam. Sana wag naman sana. Sana wag naman sana siyang kunin ni Lord kagad. Hindi masaya. Isipin nyo na, Isipin nyo lang, Ito lang, Kunwari ito, yung comment kasi tawag sa comment, Kung malala na ba si Digong? Actually, mga kababayan, sana hindi. Sana po, okay pa po yung kalusugan ni Digong. Ang pangit naman ng ending, mga kababayan. Si Digong namatay sa ICC, ang pangit. Diba parang, ang boring. Isipin nyo, ang tagal natin itong inintay, tapos ang ending, si Digong namatay sa ICC kasi may sakit. Diba? Ang boring, diba? Ang gusto natin makita, mga kababayan, haharap si Digong sa ICC, pagtatanggol niya yung sarili niya, ilalabas ang mga ebidensya, maghaharap sila ng mga witness, maghaharap si Matubato, si Las Cañas, tsaka si Digong. Maghaharap sila doon. Yun po ang gusto natin makita. Pero bigla na lang yung sasabihin na, di ba, na si Digong mamamatay sa ICC, boring. Boring nun. Ang pangit. Di ba? Malakas pa nga magmura kaya di ba? Di pa yan. Malala na si Digong, malala na ang katupakan. So matagal pa yan. Sa mandam mo yan So ngayon mga babae ito yung point natin. Ito. Ang tanong dito, kidnapping ba talaga nangyari? Di ba? Kasi ayun ang narrative ng mga DDS Kidnapping daw ba? Ito actually mga kababayan, gusto ko lang talaga ito ipakita palagi para maliwanagan po tayo. Kasi po, meron po pinagbasihan po na batas sa Pilipinas. Ito nga po yung Republic Act number 1851. Di ba? Ito an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocides and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ito ba, na-explain ba ito ng mga DDS? Hindi rin. Kasi, dapat kasi mga babae, pag sinabi ninyong kidnapping, dapat meron kayong reference na batas na kinidnap si Digong. Di ba? Wala Wala, di ba? So anong sabi dito sa batas na to? Sabi dito, ito, nagbabasa lang ako In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So meron tayong batas mga kababayan na kapag ang isang tao nga po or isang Pilipino ay meron na pong kaso sa ibang bansa, for example, international tribunal tulad na po ng ICC, pwede siyang isurrender. So hindi po kidnapping yon kasi po meron po tayong binatayan na batas. Ang linaw-linaw naman dito mga kababayan
Hindi kasi pwedeng kidnapping lang. Ano ba ibig sabihin ng kidnapping? Di ba? Kung meron bang pinagbasihan na batas, kidnapping ba 'yon? Yung problema, tanga-tanga eh. Di ba? Oh. And then mga kababayan, in the first place, paano mo masasabing kidnapping? May arrest warrant si Digong. Pero, tingnan nyo, alam nyo napaka-interesting dito. Yung arrest warrant pala ni Digong, March 7 pa pala ito lumabas. March 7 pa pala ito. Paano naging kidnapping kung merong arrest warrant? Kaya nga, di ba, tinan ninyo, nung sinabi ni Mildal Diela na kinidnap si Digong, ano sabi ng ICC? Wala. Di totoo yan. Hindi talaga ubra yan. Hindi ubra yan. Oo. Daw kasi hindi daw batas ng Duterte yun, kaya kidnapping. dapat pala batas ng Duterte para hindi kidnapping, no? May sariling batas pala yung Duterte. Di ba? Yan ang point natin dito. And actually, mga kababayan, no, pakita ko lang ulit. Paano naging kidnapping yan kung may arrest warrant? May pirma pa nga sa babayan eh. May mga pirma-pirma pa nga. Di ba? So, napaka-basic nito, hindi nyo naintindihan. Basta DDS talaga, tanga.